Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong dumaan sa wall ko na post ni Pepeng Agimat. Nakakatawa ang kanyang title o caption. Sabi niya, Mindanao unti-unti nagiging pro BBM na. Sabi ko, what? Tagasan ba itong Pepeng Agimat ito? Ako since 1985 nandito na ako sa Mindanao. Alam ko kung ano ang political situation sa Mindanao. Sabi niya, meron daw Mindanaoan political survey na ginanap itong September 2025. Okay? Tumaas daw ng 18% ang suporta kay BBM dito sa Mindanao sa survey ito. Sabi dito, ramdam ng mga taga Mindanao ang government projects ng Marcos administration dito sa Mindanao. Maayos daw ang infrastruktura, mabilis daw ang government services, at damang-dama ang tulong sa mga farmers and fishermen. So, lumalakas na ang tiwala ng taga Mindanao kay BBM, isang rehiyon na baluarte ng mga Duterte. Yan. Tinignan ko yung people who reacted. Kasi dito mo mano yung pulso ng taong bayan. Ang nag-react is 2,400. Alam nyo, ang tumawa 2,400 din. Ang nag-like lang is nasa 200 plus lang. So, nagpapatawa itong Pepeng Agimat. Ito na ang kalakaran ng Marcos administration. These are trolls. Kasi kalalabas lang yung Pulse Asia survey na kung saan ang trust and approval rating ni BP Sara sa Mindanao is 96%. Halos mas mataas pa nung before yung May election this year. Ang trust rating and approval rating ni BP Sara is 97. So bumaba lang ng 1%. Kasi nag-96 ngayong September. Si PBBM nung before election, Mayo, katatapos nilang ipakidnap kay si PRRD, ano lang, 2% lang ang kanyang trust and approval rating sa Mindanao. Si Martin Romualdez 1% lang. Ganyan po katindi. Galit ng taga Mindanao sa ginawa ng administrasyon Marcos kay Tatay Digong natin. Kung malakas ang suporta ng taga Mindanao kay BBM, bakit nung nag-lindol, kalimutan ko na anong petsa yung lindol sa Davao Region, namasyal, pumunta, nag-inspect kaagad si BBM sa Manay, Davao del Davao Oriental, tama ba yan? Manay. Kasi nandoon ang epicenter. Kung malakas pa ang suporta ng taga Mindanao kay PBBM, bakit yung mga tao sa Manay na binisita na ng Pangulo, bakit sinigawan nila si PBBM ng Sara? Na to a point na nagreklamo na si Ramon Tulfo. Tinawag niya ng uncivilized. Nakalimutan ko na yung term nila sa uncivilized. Pusaka. Never na mangyari yung sinasabi na unti-unti magiging pro-BBM ng Mindanao. I tell you, mula nung kinidnap nila si PRRD, wala pa akong nakita o nakaistorya na taga Mindanao na pumabor sa ginawa niya. Lahat ng makausap ko, from security guards to ordinaryong tao, yung mga bank tellers, yung mga negosyante, lahat galit
na galit sa ginawa nila kay PRRD. Malala ko nung March 11, kinidnap na, no? Yung gabi na yon o the following day, merong sa Cagayan de Oro may nagrally ng mga Duterte supporters sa Gaston Park. Meron pa namang tao na sumigaw na I love BBM. Galit na galit yung taga Cagayan de Oro na mga DDS. Yung sumigaw ng I love BBM ay kinulatan ng gusto. Wala, lamog ang muka. Mabuti nga at nabuhay pa eh. Ganon katindi. And up to now, although yung galit hindi na masyado, kailang yung sakit nararamdaman ng taga Mindanao and even taga Visayas, yung talagang nagmamahal kay Tatay Digong, hindi pa namin nakalimutan yung ginawang pagkidnap kay PRRD. To me, I will never forget that day. Yung March 11, 2025. Hindi ko yan makakalimutan. Kaya ang ginagawa ko, itong aking mga, lalo na yung mga apo ko, sinasabihan ko na sila kung anong klaseng administrasyon itong Marcos. Kaya yung apo ko, minsan nagdra-drive ako. Bigla naman niya akong tinanong, Lolo, is Ferdinand Marcos Jr. a good leader? I said, no. He's the worst president. He's the worst president in our country. Then tinanong ko, how about you? What do you think of Ferdinand Marcos Jr.? Is he a good or bad leader? Sagot niya, very bad. How did you know it? Because you are always telling me he's a bad leader. Kabaliktaran, yung Marcos Sr., dahil ramdam ko yung good leadership ng Marcos Sr., sinabihan ko ang aking mga anak na Marcos Sr., kahit after yung EDSA Revolution, sinisira nilang mga Marcos. Sabi ko sa mga anak ko, okay, maniwala dyan mga anak. Hindi naman perfecto yung administrasyon ng Marcos Sr., but he's a good leader. Maraming naitulong sa ating bansa. Ganon. And up to now, ganon pa rin ang tingin ko sa Marcos Sr., although may mga kakulangan. But itong kanyang Marcos Jr., the worst. Wala nang tatalo sa pagka-worst president. Very weak leader itong Marcos Jr. na ito. Bakit tayo nabudol sa taong ito? But anyway, God has a purpose why He allowed this to happen. Konting tiis na lang. Hanggang 2028, darating na ang tunay na leader na nagmamalasakit, nagmamahal sa bansa. Walang iba kundi si VP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatup siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man na. Ano isiyan dai? Human na gyud og atop si so nindot na gid kayo ay nahuman na og atop ang iyang balay. Ben
Kayong pagsalamat na ko sa Ginoo kay ako sinyan giatop na ko ng trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So, pila na imong edad tay? ha. Hintay sa sinti. So, si tatay 67 na siya. Salamat ako kay nagatop na ko. Sige tay, salamat pod.